lang po. Mamaya, explain ko po, ito po yung sodas kanina. May Yung gamit, dun sa coconut? may gamit din po siya. Ito na yung dumi ng Ito yung coco pit, yung sodas kanina. Ito sa bukuhan natin. ginagagawang compost. Okay po. So, dito po tayo. Welcome po sa aming Ecological Waste Management Center dito sa Barangay Pamplona 2. Meron sa buong Las Piñas po, 20 barangays po siya. Meron din po kaming lahat na po yan, meron na rin po. So lahat ng barangay namin meron at least isang composter. Ang tawag yan? Composter, rotary composter. So, bakit po kami nagkaroon ng ganito? Kasi si Miss Villar, sabi nga ni Miss Villar, mag-start pa lang tayo sa bahay ng segregation. Kasi po dito po kitchen waste lang po ito, yung leftovers, yung mga mga natirang gulay, nabubulok, yan. Sa lahat ng bubulok po, from the kitchen waste natin, kung masa-separate natin from mga dry, walang mabaho kahit isang buwan kayong hindi kuhanan ng basura sa bahay. Hindi mabaho at hindi kayo madidire na i-segregate sila. So yun po ang purpose. And one is self-discipline sa bahay. Maayos po natin. So, ipakilala ko lang po sa inyo si Kapitan Robert Villalon. Siya po yung kapitan namin. Siya po yung expert namin dito sa waste segregation. Solid waste management. Villalon. Marami pa rin akong natututunan sa mga bisita namin dito. Good morning po sa inyong lahat. Welcome to Barangay Pamplona 2 Eco Center. Tawag pa namin dito, Eco Center, particularly this is a mini MRF, Material Recovery Facility. What do we do here? Very simple lang po dito ang ginagawa namin. Composting ang ginagawa namin dito sa area na ito. And also segregation. Segregation ng mga plastic. Pero ang main ang main na trabaho dito is composting. And what do we do? Well, dito sa composting namin, we look at the problem of the barangay. Kasi every barangay dito sa atin has its own unique problem. Dito sa atin, are you from Metro Manila? Yes. Okay, sa Metro Manila, alam naman natin dito, bawal mag-alaga ng baboy. Sa ating area, hindi po ba? Okay, kagaya din po sa Las Piñas, bawal din po mag-alaga ng baboy. So, pag hindi po kayo nag-aalaga ng baboy, number one na problema ninyo ay yung food waste. Kasi ang food waste sa probinsya, yan ang pagkain ng kanin baboy. Dito sa atin, itinatapon natin sa basurahan. Pagkagaling sa basurahan, diretso dump site or landfill, kaya nakikita nyo doon yung leachate. Nandito doon yung mga methane. Nandito doon yung mga sumasabog na ewan natin kung anong mga gas. Hindi po ba? Kaya po, dito ang ginawa namin, pre-project po namin yung kanin baboy na imbes makadagdag pa sa dumi sa aming landfill or sa landfill ng iba na kung saan kami ngayon ay nagtatapon ng aming basura, kinolekta po namin yan. And this project has been going on for almost 10 years now. 10 taon na po ito sa proyekto nito, and we're very consistent with our project. We collect our food waste every day from our barangay, and by mga ganitong oras or 11 o'clock, lahat na food waste ng barangay namin, barangay lang po, nandito na sa aming MRF. Ang tinarget lang po namin dito ay yung mga household. Kasi po sa commercial area, ang mga commercial centers po, meron po dyan naghahakot ng mga kanin baboy nila. Kasi meron niyang pinadala po yan sa ibang lugar na kung saan pinapakain din sa mga baboy nila. Kaya po dito, normally ang tinatapon sa basuran ay nanggagaling po sa household. Kaya ang ginawa po namin, in-educate po namin ang aming mga kabarangay. Year 2000. Sinabi namin na sila po ay mag-segregate at kukunin po namin ang kanilang biodegradable waste at yun po ipoprocess namin. Very simple lang po ang sinabi namin. Ang segregation natin ay wet and dry lang. Parang wala nang mahilo kung anong toxic, hindi wala na po yan dito sa amin. Ginawa lang po namin is wet and dry. What is wet? Wet is normally food waste kasi household. Ang kausap namin, yung mga dry po, nandiyan na po yan po ang nidependa natin sa ating mga junk shop. Pera po yan. So, ang kanin baboy tinatapon. And what do we do with the kanin baboy? Pakita lang dito. Every day we collect. But dito, ilagay mo. Ito po ang kinukolekta namin araw-araw at nandun na po yung collection namin. This is what we collect from our barangay. Kanin baboy. Ito po ang sinasabi kong pumupunta sa aming food waste sa landfill. Ito po ang sanhi ng uod, langaw, sakit, bacteria, mabaho. Ito po yan. So what do we do here? We collect them every day. Okay.
Food vlog. Okay na? And this is what we... O, di ba? Pang-food vlog. Ito po ang aming main raw material sa amin ito, sa aming ginagawang compost. Wait lang po ah. Okay, sandali lang. Ayun po dyan. Okay na po? Okay. Thank you. Now, after collecting, we process them organically. We don't use any chemicals. We mix it with the cocoa dust. Galing na po kayo sa Aldana, no? Yes po. Okay, ito po yung cocoa dust. Ito po yung galing sa husk. Hindi pag ginigiling doon ng husk. Yung fibers po ay ginagawa ng net. Ito po yan. At itong dust, cocoa dust, dinadala dito at binibili namin ito. At ito po ay hinahalo namin dito. Bakit po natin ito hahaluan? Ang food waste normally is composed, majority ng food waste is water. Tama. Lalo na yung mga melon. Melon natin, 90% water ang melon, pakwan eh. So in order for us to process this in a short period of time, we have to control their moisture. And this cocoa dust, ang trabaho lang po nito is to control the moisture. So that after 7 days po, from this, ito po, after 7 days, ito na po yan. Pag ito, hinalo mo dyan, Makokontrol ito mo. na ang labas. No, lahaluan pa namin ng trichoderma yung bacteria. Ang pangat po, ulit po. Trichoderma. Trichoderma. Yes. Oh, yung pisa sa ko kaninang enzyme. Beneficial. na halo namin. So this is a So, this beneficial. is from Eupilas Baños. Okay, so ito po, it hases Trichoderma po. the composition. This comes in two forms, either liquid or powder form. Ginagamit na lang namin po dito is powder. So, Sir, ito same din. no, this one is different. That is vermicompost. Galing po ito sa bulate. Ay, yung Kontra bulate. Hindi, galing po sa bulate. Ano yung tayo ng bulate? Tayo ng bulate. Tayo ng bulate. Okay. Tapos, Maganda yan sa halaman. Mamaya po, Different lang po ito. Ano din po natin? Yes! mas mataas ang composite nutrient niya. Yung nutrients Nabibenta ito. kayo niya. Opo, si Kapitan sa ngayon parang para sa barangay lang. Para yun. sa hindi, kasi very small. Pwede humingi. Bibigyan namin kayo. Bigyan namin kayo. very good. Bibigyan na. Kung gusto nyo ito, dalhin nyo na yan. Pagkakasiyan nyo na lang yan. Or actually, may mga kami nito na support. So yun po, Kap, ituloy niya po. Well, okay. Anyway, ito na po yan. Ito po, ito po, ipinoprocess namin dito. Sa rotary composter. So that after 7 days, ito na po yan. Compost na po yan. Ito ang ginagawa natin na tinatawag natin soil conditioner. Actually, this is not a fertilizer, soil conditioner. Kasi ito na po naman ang difference between a chemical fertilizer and a compost is that chemical fertilizer kills the soil. Hindi po ba pinapatay? Ito naman binubuhay. Although ang process is medyo matagal. Kasi natural yan eh. But then, it brings back life to the soil. Secondly, it doesn't force the plant to bear fruit. Kaya ang life ng plant na humahaba. Kagaya po ng mamangga, ang mga mangga ini-sprayhan yan eh para mamunga. Hindi po ba? Pinipwersa. So that in a few years, ang mangga, pag hindi mo na in-sprayan, hindi na yan mamumulaklak. Whereas, kung yan po ay natural, ay by every year mamumulaklak yan, maski konti, pero mamumulaklak yan. So this is what an organic fertilizer does to, ano, soil conditioner o organic. Soil conditioner. Magtatanong tayo sa Eupilas Baños. Okay. So ito po ang aming produkto dito na siyang nakakatulong sa aming environment. Hindi na po ito natatapon sa landfill, hindi na po ito natatapon sa dump site. Si Congresswoman Cynthia Villar po dito ay naglagay ng nilagyan lahat Ng barangay. ng barangay 20 ng ganito. Although this is the biggest. Ilan pong barangay yung 20. So meron ng isang barangay at least one of rotary composter. Kasi One set. kung alam niyo si Congresswoman has been involved in eco projects, eco management projects, yung pang ano ng ating kalikasan, protection ng ating kalikasan. Ito po ang isa sa kanyang naisip upang ang basura sa aming lugar ay mabawasan. And this is a very actually laudable project. Kasi isipin niyo po, yung langaw,
20 barangays, mabawasan mo ng kanin baboy sa campsite. Eh. Gano'ng karami yun? Gano'ng karaming bakterya ang mawawala? Gano'ng karaming langaw? Gano'ng karaming magos ang Kung mawawala? magtatao nga kayo, wala masyadong langaw. Oh, ito po dito. Kung talagang madumi kami, yung talagang kanin baboy, dapat nagsana dito. Pero, At saka yung amoy po nitong MRF namin, itong aming epicenter, kung nakikita niyo po, hindi naman po napakabango ito. Kasing amoy ng hotel. Pero kung tingnan niyo po, hindi naman maamoy offensive, hindi ba? Okay lang naman ang amoy. katabi ng health center, katabi ng daycare center, katabi ng chapel. ng chapel. So this is actually right. Ayun po, may class. Okay, tama na yan. Okay. So, ito lang po yan ang proseso, ha? Okay, tapos, ano, yan pa. Tapos po, Ganyan lang. Haluin namin. Ha? Then isi-shred namin. Mingke! Ano na? Shh! Okay na? Nakataas na ba yun? Okay, so, wala pa ba? Kumuha ka dyan ng ano? Ayun na yun, kunin mo. Sound mo. So, pagkahalo niyan, lagyan mo na dito. Decorticating po yun kanina. Shredder lang po ito. Decorticating. Iba yung talin dito. Okay, sige. Go. sinasali ko ako. Konting na lang po kayo dyan. Baka may pieces na naman. Mga buto yun eh, mga bulalo yun. Tatapon kasi hindi Yan po, naman so once na-shred na po siya, lalagyan ng Trichodermax, ilalagay na po sa coffee. Lalagay na... Saan nilalagay yan?